Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Andito kami ngayon sa Hamenkoski because Nico's prayer group, they are going to have an activity today in the Hamenkoski Center. So, meron silang preaching na gagawin doon publicly just to share God's word. Tapos, magkakaroon sila ng grilly and mehu. Yun yung magiging parang snack doon. We are currently having coffee and snacks for the meantime bago kami umalis papunta doon sa city center para mag-spread ng word of God. Ang cute ng grilly place nila, napaka-simple pero napaka-efficient kasi meron siyang roof. So kahit umulan, umaraw, pwede kang mag-grilly dyan. Sabi ko kay Nico, gawa kami ng ganyan kung meron na kaming own land namin. Ito yung sungay ng moose. Dalawa siya kasi diba ang moose, meron siyang dalawang sungay. Tapos meron doong reindeer na sungay din. Dito sa Finland, usually kapag usapang Panginoon na, wala masyadong nag-join. Kasi dito sa Finland, marami talagang hindi naniniwala. Pero, it was just so amazing kasi kanina, nung andun kami sa loob nagkakape, nagdasal yung founder ng group na sana dumami yung umattend today para mag-spread ng word of God dun sa city ng Hamenkoski. Amazingly, sobrang daming dumating. Hindi namin in-expect na right away, meron talagang sagot ang Panginoon agad-agad dun sa prayer niya. Ito yung center ng Hamenkoski. Napakaliit lang kasi na tao ng Hamenkoski. Walang hospital dito, wala ding doctor's office, but merong pharmacy and merong pizza place doon, merong parturi kampamo or yung tagagupit ba ng mga buhok. Tapos meron silang sale, yung maliit na shop. And ito yung multi-purpose hall. This is a very old building dito sa Hamenkoski na ginagamit siya for meeting place. And dito kami magkakaroon ng public meeting with songs and praises. Itong Bible study group ni Nico na create siya 3 years ago. Nagsimula siya through dream ng isang babae, yung si Helena, yung founder ng group. Yung nasa dream niya was kailangan daw magkaroon ng Bible study group dito sa Hamenkoski. So they started together ng kanyang husband, tapos nadagdagan ng 1, 2, 3 hanggang sa naging 10 na sila. So itong grupo na to is 3 taon na siya, and this year ito yung first time na lumabas sila publicly na dito sa labas mismo. I mean yung dito sa center ng Hamenkoski. Itong Hamenkoski, it's a small town here in the Päijät-Häme area. Ito yung hometown ni Nico, and itong building na ito na nasa likod, yung color yellow na building, is dyan yung kindergarten ni Nico when he was so small. Pero yung building na yan ngayon is abandoned. No one is using it anymore, and hindi na rin siya ginagamit as paibakuli or yung nursery. Tapos na yung activity namin dun sa prayer group or sa Bible study group ni Nico. Okay. And then meron silang free food doon, which is yung sausage and juice. Free lang yun kasi may nag-sponsor nun. But sobrang init today, as in parang yung init is parang makati sa skin. Sobrang init. It's plus 17 or plus 18 ngayon.
And since sobrang init nga, kailangan natin ng pampalamig. So bibili ako dito sa Sale ng ice cream. Ako lang bumaba kasi si Nico tsaka Anika ayan nilang bumaba. So maghanap tayo ng ice cream. Bible study group pala ni Nico is merong nag-sponsor doon sa kanila for 3 years now. Merong isang mayaman na nakatira dito sa Hololan na nag-sponsor ng kanilang budget. Malaking pera ang ibinigay. So yun yung ginagamit nila para dun sa activities nila. Like today, meron silang activities sa labas. Yung food, yung juice, yung rent ng electricity doon sa pinagamitan sa activity place. Kasi may bayad yun, walang free. Yun lahat na yun, kinuha yun doon sa budget na binigay sa kanila. It's just so amazing na meron pang mga taong, alam mo yun, magbibigay ng pera for evangelical works. Sobrang daming ice cream. Pero yung aking amo na si Anika, ang gusto niyan is puffet lang. Ito, and yung kay Nico is dapat yung salmiakki na ice cream. Yung salmiakki or yung licorice na ice cream. Tapos, yung sa akin is gusto ko ng Magnum. Pero yung Magnum nila is yung sukla lang. Meron pa ditong ibang ice cream. Or kaya itong twister na lang sa akin. Ito lang yung sa akin. Hi guys, ito yung lake dito sa hometown ni Nico. Napakagandang lake na ito. Sobrang linis ng tubig, tsaka sobrang clear ng water dito. And meron silang nilagay dito na taytayan. Pwede kayong tumalon dyan or mag-dip doon na side. During winter time, frozen din itong lake na ito. Pero hindi kami dito nag-ice fishing. We will try next year. Dito rin is may mga salmon and ibang klaseng isda din na nahuhuli dito. Dito na side, mga tao lang pwedeng maligo. Pero pag summertime, yung mga aso ni Nico, dinadala din namin sila sa lake para maligo. Pero hindi dito na side kasi hindi pwede dito yung mga aso. This area is only for humans to swim. Pero dun sa kabilang side, dun banda, pwede dun yung mga aso. So, this summer dadalhin din namin yung mga aso ni Nico para mag-swim. Napakaganda dito, tsaka safe siya for the kids to swim kasi hindi masyadong malalim. May portion doon na for the kids lang to swim. And may part din syempre na malalim. Like dun sa side na yun, pwedeng mag-swim papunta doon tapos tatalon-talon ka. Kasi malalim na siya. Pero sobrang ganda ng place na to. Napaka-calm lang na place and it's very clean. Tsaka parang private beach siya ba. Alam niyo sa Finland, yung kanilang beach is lake. Yung sa atin, yung beach is yung maalat na tubig. Pero sa kanila, ang beach is yung lake. Napakalinis ng tubig, napakalinaw.